Sa bawat sulok ng ating mga alaala, may mga pintuang sarado sa mata ng iba, ngunit bukas para sa tibok ng ating puso. At sa likod ng bawat saradong pinto, nakatago ang mga kwento, mga tawa, mga lihim, at mga damdaming hindi kayang itago magpakailanman. Ako nga pala si Jake, isang simpleng estudyante sa kolehiyo. Kung tutuusin, hindi naman ako sikat. Hindi rin ako yung tipong mapapansin agad sa hallway. Tahimik lang ako. Madalas nasa library o kung hindi, nasa dorm room. Pero may isang tao na parang hindi ko kayang hindi mapansin. Si Rafael. Oo, si Rafael. Yung ultimate campus crush. Maputi, matangkad. Tapos lagi pang nakasmile na parang may sariling spotlight. At eto pa, varsity player. Ang masaklap, magkaklase kami sa isang subject. At guess what? Seatmate ko pa siya. Nung una, kinabahan ako eh. Kasi, hello, imagine. Ako na mukhang extra lang sa sariling kwento, biglang katabi yung bida ng lahat. Pero si Rafael, parang walang pader. Ang dali niyang kausap, parang laging may punchline, laging chill. Hanggang isang araw habang nasa dorm ako, biglang may kumatok. Jake, may favor ako. Boses ni Rafael. Nagtaka ako. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Ngumiti siya, hawak ang isang malaking box. Sabi niya, pwede ba muna dito ko ikip to? May iniwasan kasi ako sa kabilang room eh. Long story. Patay na nga. Doon na nagsimula ang lahat. Ang room ko na dati tahimik, biglang naging secret room. Kasi doon pala itatago ni Rafael ang mga sikreto niya. At unti-unti, pati ang damdamin ko. Sa bawat lihim na tinatago sa isang silid, may mga katotohanang unti-unting kumakatok. At sa pagitan ng mga tawa at kwentuhan, nagsisimulang mabuo ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Sapagkat ang bawat pintuan na binubuksan ay nagdadala ng panibagong yugto sa ating puso. Ang mga lihim minsan ay para bang mga butil ng ulan. Unti-unting bumabagsak, tahimik, ngunit sa dulo ay nagiiwan ng bakas. At kapag ang dalawang kaluluwa ay nagsimulang magtago ng iisang sikreto, unti-unti nilang matutuklasan na hindi lang bagay ang kanilang ibinabahagi, kundi pati yung kanilang mga puso. Pagkatapos ng araw na yun, parang biglang naging routine na namin ni Rafael ang paggamit ng dorm ko bilang hideout. Minsan, dala niya yung mga gamit sa training. Minsan naman, mga snacks. At minsan, ito yung pinaka-weird. Dala niya, unan niya. Jake, dito muna ako magpapahinga. Ang ingay sa kwarto namin eh. Siyempre kunwari chill lang ako. Pero sa loob-loob ko, parang may fireworks. Imagine mo, si campus crush nakahiga sa kama ko, nakapikit habang ako halos hindi makahinga. Uy, bulong ko. Baka may makakita sa'yo dito. Di sabihin mo, study buddy mo ako. Wika niya na nakapikit pa rin siya pero nakangiti. Ewan ko ba? Parang palagi niya akong tinetesting.
Lagi niyang inaasar kung paano ako magpanik sa maliit na bagay. Pero minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, yung tipong hindi joke. Isang gabi, nakaupo kami at kumakain ng instant noodles. Biglang nagsalita si Rafael. Alam mo, Jake, buti na lang, nandito ka. Kung wala ka, ewan ko na lang. Napatigil ako. Muntik pa akong masamid. Sabi ko, ha? Anong ibig mo sabihin? Ngumiti lang siya, sabay kuha ng noodles ko. Wala, secret. At doon nagsimula, ang room ko hindi lang basta naging secret room. Naging lugar na rin ng mga hindi ko maintindihan na pahiwatig mula kay Rafael. Sa bawat ngiti at biro, may mga salitang hindi sinasabing ngunit ramdam sa hangin. Sa bawat titig na hindi agad binibitawan, may mga damdaming unti-unting bumubuo ng lihim na kwento. Kwentong nagsisimula sa isang silid, ngunit maaring humantong sa isang buong mundo. May mga pagkakataong ang tadhana ay parang isang mapaglarong manunulat. Gumuguhit ng eksenang hindi natin inaasahan. At sa mga hindi sinasadya, minsan nagsisimula ang mga bagay na pinakamahalaga. Normal na sa akin na biglang pumapasok si Rafael sa dorm ko na parang sarili niyang kwarto. Minsan hindi naman siya kumakatok. Parang may invisible pa siya sa buhay ko. Isang gabi, late na ako nag-review. Nakayuko ako sa notes ko nang biglang bumukas ang pinto. Jake, tulungan mo naman ako. Kailangan ko ng flashlight. Wala man lang hi hello. Dumiretso siya sa drawer ko. Kumalkal na parang siya yung may-ari. Uy, huwag kang basta-basta nagbubukas ng drawer. Lumapit ako tapos, eto, tinulungan ko siya. Sa pagyuko ko sa drawer ko, nagkasabay kami ng yuko. At ayun, gagi, nagkabungguan yung noo namin. Pareho kaming napasigaw. Sabi ko, aray, nasakit. Sabay naming sabi. Pero ang mas nakakahiya sa sobrang lapit, ilang pulgada na lang at parang pwede nang mangyari yung mga bagay na hindi ko kayang sabihin ng malakas. Nakatitig siya sa akin tapos ngumiti ng pilyo. Sabi niya, alam mo Jake, kung sa movies to, alam mo na kung anong susunod, diba? Pakiramdam ko, namula yung buong katawan ko. Sabi ko, ano ka ba? Maghanap ka na lang ng flashlight. Sabay talikod ko. Kunwari busy pero totoo. Hindi ko na maalis sa isip ko yung ngiti niya. At bago siya lumabas ng pinto, narinig ko pa siyang bumulong. Sabi niya, relax ka lang. Secret room lang to. Pero baka maging love story na rin. Naiwan akong tulala. Paano niya nasabi yun? Joke lang ba o baka may ibig sabihin? Sa isang iglap ng pagkakadikit, nagtatagpo ang dalawang mundo na dating magkaiba. At minsan, ang mga hindi inaasahang sandali ang siyang nagiging simula ng mas malalim na damdamin. Kapag ang dalawang puso ay naiwan sa iisang silid, wala nang ibang kasabay na ingay, kundi ang tibok ng kanilang damdamin. At sa katahimikan ng gabi, mas malinaw na maririnig ang mga salitang hindi kayang sabihin sa liwanag ng araw. Late na noon, halos 11:30 na ng gabi. Habang abala ako sa pagbabasa, biglang bumukas yung pinto at surprise, si Rafael na naman.
Pwede bang dito muna ako? Magpalipas ng gabi? Wala akong mapuntahan, promise. Short notice lang to. Wika niya. Napakamot ako sa ulo ko. Ha? Paano yung roommate ko? Wika ako naman. Umiti siya, parang walang problema. Di tabi na lang tayo. Unless, ayaw mo. Ayun na naman yung nakakalokong ngiti niya. Wala akong choice kaya sabi ko, sige na nga. Pero sasahig ka ha. Pero syempre hindi natuloy yun ng ending. Magkatabi kami sa isang kama. At ako parang estatwa na hindi makagalaw. Tahimik sa loob ng kwarto hanggang bigla siyang nagsalita. Jake. Naisip mo na ba kung bakit lagi ako nandito? Kinabahan ako. Sabi ko, kasi tahimik dito. Umiling siya, nakatingin sa kisame. Sabi niya, hindi lang yun. Kasi kapag andito ako, parang safe ako. Parang may kasama kong hindi ako husgahan. Napatingin ako sa kanya. Ang seryoso nung tono niya. Wala yung usual na asar o joke. Sabi pa niya, salamat Jake. Di mo alam kung gaano kahalaga to sa akin. At doon habang pinagmamasdan ko siyang nakakatulog ng unti-unti kong naramdaman na hindi lang pala siya basta guest sa kwarto ko. Unti-unti, nagiging guest na rin siya sa puso ko. Sa ilalim ng dilim ng gabi, may mga lihim na hindi sinasabi ngunit ramdam sa bawat buntong hininga. At kapag ang dalawang kaluluwang pagod ay nagkasumpungan ng katahimikan sa isa't isa, doon nagsisimulang tumubo ang damdaming hindi mapipigilan ng oras. May mga salitang gustong kumawala, ngunit nananatili ang takot at pangamba. At sa pagitan ng katahimikan na tawa, minsan may mga pusong nagtatangka ng magsalita. Ngunit ang tadhana, laging may paraan para ipagpaliban ng lahat. Matapos ang gabing magkasama kami sa isang kama, parang may nagbago. Di ko alam kung ako lang pero parang mas naging clingy si Rafael. Jake, sabay tayo sa kantin. Jake, sama ka sa library. Jake, dito na lang ako ulit mag-aaral sa room mo. Parang lahat ng oras gusto niya kasama ako. At kahit ang dami kong tanong sa isip, hindi ko magawang tanggihan. Isang hapon habang sabay kami nag-aaral, biglang tumigil siya sa pagsusulat at tumitig sa akin. Jake. Mahina yung boses niya. Parang may mabigat. Tapos ito, nagangat ako ng ulo ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, na-realize ko kasi, iba ka. Hindi ka katulad nung iba kong kaibigan. Kapag kasama kita, parang napahinto siya. Napakagat ng labi. Ramdam ko may gusto siyang sabihin at ako naman halos hindi humihinga sa kaba. Parang slow motion ng lahat eh. Yung mga mata niya diretso sa akin, yung kamay niyang nakapatong sa mesa, unti-unting gumagalaw, papalapit. At nung itutuloy na niya yung pagsasalita, eto, biglang may kumakatok ng malakas sa pinto. Jake, Rafael, hindi ka na. Naghihintay na yung mga prof sa group meeting natin. Sabay kaming napabalikwas. Si Rafael agad na tumayo at kinuha yung bag niya. Pero bago siya lumabas, lumingin siya sa akin. Sabi niya, next time na lang. Mahina niyang sabi, sabay ngiti na may halong kaba.
At naiwan ako nakatulala. Ano bang sunod niyang sasabihin na dapat? At bakit parang ako yung pinaka kawawang tao sa mundo na na-interrupt ng mga katok? May mga damdaming kumakatok sa dulo ng dila ngunit pinipigil ng pagkakataon. At sa bawat saglit na napuputol, lalo lamang tumitindi yung pananabik sa kasunod na pag-uusap sapagkat ang puso kailanman ay hindi marunong manahimik ng matagal. Sa mga biro at tuksuhan, minsan may mga katotohanang nakadago. At kapag ang halakhak ay humahalo sa kabog ng dibdib, mahirap nang malaman kung alin ang laro at alin ang totoo. Minsan nakakalimutan kung normal lang si Rafael. Kasi sa akin para siyang bida ng isang teleserye. Perfect, lagi may charm, lagi may energy. Pero isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at nagbabasa ng mga notes, bigla siyang sumulpot, hindi man lang kumatok. Jake, sabi niya sabay bagsak ng katawan sa tabi ko. Pagod na pagod ako. Di matulog ka, sagot ko. Bigla siyang ngumisi, may kalokohan sa mga mata. Tapos sabi niya, gusto mo kunwari boyfriend kita? Halos malaglag ako sa kama. Sabi ko, ano? Anong klaseng joke yan? Lumapit siya ng sobrang lapit na halos magdikit yung ilong namin. Tapos sabi niya, para lang makita yung reaction mo. Pakiramdam ko na mula ulo hanggang paa. Sabi ko, Rafael, tumigil ka nga. Ngunit imbes na umatras, lalo pa siyang lumapit at ramdam ko yung hininga niya sa pisngi ko at sabay bumubulong pa siya. Sabi niya, kung sakali papayag ka ba? Bago pa ako makasagot, bigla siyang tumawa ng malakas at gumulong sa kama. Grabe Jake, ang pula ng mukha mo. Priceless reaction. Nagulat ako, natahimik tapos ayun. Hindi ko na napigilang itapon yung unan sa mukha niya. Sabi ko, visit ka. Pero kahit tawa siya ng tawa, hindi ko maiwasang mapansin. Bakit parang sa likod ng biro niya, may halong totoo? At nung humupa na yung tawanan, bigla siyang naging seryoso. Alam mo Jake, minsan yung mga biro, mas madaling sabihin kaysa yung totoo. Tahimik ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang seryosohin yun o isipin na joke lang ulit. Pero sa puso ko, parang may kakaibang init na hindi joke. Ang mga biro parang mga piraso ng salamin. Nakakatawa sa tingin ngunit kapag pinagmamasdan ng mabuti, nagbumunyag ng mga refleksyon ng katotohanan sapagkat sa likod ng bawat tawa, may damdaming pilit na ikinukubli. May mga pagkakataong hindi salita yung nagsasalita, kundi mga simpleng galaw ng kamay. Sa pagitan ng mga papel at katahimikan, unti-unting lumalapit ang dalawang mundo. Dahil pareho kaming abala sa isang group project, napilitan akong payagan si Rafael na sa dorm ko kami magtrabaho. Ako yung taga-research. Siya naman daw yung idea guy. Translation, siya yung madalas namang asar habang ako naman yung gumagawa ng lahat. Jake, masyado ka seryoso. Wika niya habang nakayuko ako sa laptop. Sabi ko naman, kung hindi ako magseseryoso, bagsak tayo.
Umupo siya sa tabi ko, masyadong malapit. Yung tipong ramdam ko na yung init ng braso niya sa braso ko. At habang sinusulat ko yung notes, bigla niyang nilagay yung kamay niya sa ibabaw ng mesa. Eksaktong sa tabi ng kamay ko. Una, hindi ko pinapansin. Focus lang ako sa keyboard. Pero habang tumatagal, parang unti-unting gumagalaw yung kamay niya. Halos sumayad na sa likod ng kamay ko. Pakiramdam ko, bumibilis yung tibok ng puso ko. O baka dapat manatili lang. Tahimik siya bigla. Wala na yung usual na tawa at biro. Maririnig mo na lang sa amin ay yung tunog ng ballpen at mabilis na tiktak ng orasan. Hanggang sa unti-unti nang dumampi yung dulo ng daliri niya sa daliri ko. Hindi sinasadya o sinasadya. Hindi ko alam. Pero sa sandaling yon, parang lahat ng dugo ko umakyat sa mukha ko. Jake, bulong niya na mas mababa yung boses. Bigla kaming parehong napaigtad ng mahulog yung libro sa mesa. At doon, nawala yung moment. Pareho kaming nagtawanan. Pilit na itinatago yung kaba. Pero sa isip ko, hindi na yun aksidente. Hindi na talaga. Ang kamay na halos magtagpo ay tila dalawang ilog na nagbabalak magsanib. Ngunit pinipigilan ng mga batong nakaharang. Ngunit kahit pigilan, hindi may tatanggi ang agos ay iisa ang patutunguhan. Kapag ang puso ay nakaramdam ng panganib, lumalabas ang tunay na anyo ng damdamin at minsan ng selos, ang nagiging unang palatandaan ng pag-ibig na matagal nang nagtatago. Isang hapon naglalakad ako sa campus nung biglang tinawag ako ng kaklase naming si Marco. Jake, pwede ba kayang makahiram ng notes? Ikaw lang kasi yung kompleto. Wika ni Marco. Siyempre walang mali siya sa akin. Normal lang. Umupo siya sa tabi ko, medyo dikit pa kasi mainit, mahasikip yung kantin. Pinapakita ko sa kanya yung notebook nang biglang may dumating. Jake. Malamig yung boses mula sa likod. Paglingon ko si Rafael. Nakatayo. Nakapamewang. Nakakunot ang noo. Para siyang teacher na nahuli akong may ginagawang masama. Raf. Sabi ko. Tapos may ngitim pilit. Si Marco lang. Hinihiram yung notes ko. Pero hindi siya ngumiti. Umupo siya sa kabilang side ko. Mas dikit pa kaysa kay Marco. Teka lang, Jake. Diba sabi ko ako muna dapat yung titingin ng notes mo. Project natin yun, right? Napalunok ako. Tapos natawa si Marco. Sabi ni Marco, chill bro. Hihiram lang ako, sandali. Pero halata akong hindi natutuwa si Rafael. Kinuha niya yung notebook mula sa mesa tapos diretsong binalik sa bag ko. Sabi niya, next time na lang siguro Marco, busy kami. Umalis si Marco na nagtatakang nakangiti. At ako naman halos malunod sa hiya. Sabi ko, Rafael, anong problema mo? Nakasandal siya, kunwari relax. Pero ramdam ko yung tension. Wala naman. Ayoko lang ng naiba yung mahawak ng mga notes mo. Napanganga ako. Sabi ko, notes lang yun. Tapos tumingin siya ng diretso sa mata ko. Seryoso. Sabi niya, hindi lang yun. Ikaw kasi yun.
Tumahimik ako, hindi ko alam kung paano sasagutin pero isang bagay yung malinaw. Hindi lang biro ang selos niya. Totoo. Ang selos apoy na naglalantad ng damdaming hindi may kukubli. Sa apoy na yon, unti-unting nauhubog ang katotohanan na ang taong mahalaga ay hindi basta may ipapasa sa iba. Sa pagitan ng biro at katotohanan may manipis na pader. At kapag ang puso ay nagsimulang magsalita, mahirap nang tukuyin kung alin ang laro at alin ang wagas na damdamin. Simula nung insidente kay Marco, parang mas naging protective si Rafael. Lagi siyang nasa tabi ko, sabay kami kumakain, sabay maglakad, at halos hindi na kami mapaghiwalay ng mga kaklase. Pero ako lagi nagtataka. Ano ba talaga to? Kaibigan lang ba? O may ibig sabihin? Isang gabi, habang magkasama kami sa dorm, biglang nag-brownout. Uy! Sigaw ko habang kumakapa sa dilim. Sabi naman niya, relax lang. Sabay hawak sa kamay ko. Di ko alam kung sinasadya o automatic lang pero hindi niya binitiwan. Tahimik lang kaming dalawa nakaupo sa gilid ng kama. Ramdam ko yung init ng palad niya sa kamay ko at ang mabilis na tibok ng puso ko. Jake, bulong niya. Napatingin ako kahit halos wala akong makita sa dilim. Alam mo ba kung bakit lagi ako nandito? Bakit ayoko malayo sa'yo? Wika niya. Halos hindi ako makahinga pero sagot ko, bakit? Sandaling katahimikan tapos ngumiti siya. Kahit aninag lang ng ilaw mula sa bintana ang nakikita ko. Sabi niya, kasi ikaw yung taong gusto ko makasama araw-araw. Yung tipong kahit walang ilaw, hindi ako natatakot basta kasama kita. Napatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano mag-react. Pero bago pa ako makapagsalita, bumalik yung kuryente. Nagliwanag ang kwarto at bigla siyang binitiwan ng kamay ko sabay tawa. Sabi niya, ay, buti na lang bumalik na. Kala ko matutulog tayong pawisan. Naiwan akong tulala. Nagbibiro lang ba siya ulit? O yun na ba yung totoong nararamdaman niya? May mga katotohanan na dumarating sa anyo ng mga bulong na agad ding natatabunan ng halakhak, ngunit yung puso kailanman ay hindi kayang lokohin ng sarili nitong damdamin. Sa bawat lihim na tinatago, may araw na darating kung kailan wala nang pintuang kayang magsara. Sapagkat ang pag-ibig tulad ng ilaw, laging nakakahanap ng paraan upang sumilay. Matapos ang ilang linggong halo-halong biro, tuksuhan at mga sandaling parang aamin na pero lagi akong napapabitin, dumating din ang gabi ng katapusan. Exam week noon pero imbes na mag-focus, nandito na naman si Rafael sa dorm ko. Nakatitig lang siya sa mga papel ko na parang wala sa sarili. Rap, okay ka lang? Tanong ko. Tahimik siya sandali bago tumingin ng diretso sa akin. Hindi na yung nakakalokong ngiti, hindi na yung pilyong tingin, seryoso siya. Jake, pagod na akong magtago sa likod ng mga biro eh. Pagod na akong magkunwari na chill lang ako. At ito natigilan ako. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Lumapit siya.
Dahan-dahan hanggang sa halos wala nang pagitan sa amin. Ramdam ko na yung tibok ng puso niya. Ang ibig kong sabihin, mahal kita, Jake. Matagal na. Kaya palagi ako nandito. Kaya hindi ako mapakali kapag may lumalapit sa'yo. Kaya kahit anong mangyari, mas pinipili kong nasa secret room mo. Kasi dito, ikaw yung kasama ko. Parang tumigil yung mundo. Ang dami kong gustong sabihin pero ang unang lumabas lang ay tawa. Sabi ko, ang tagal mong tinago, Rap. Akala ko lahat ng yun, biro lang. Ngumiti siya. Medyo nahihiya. Biro man o hindi, ang puso ko seryoso. At bago pa ako makapagsalita ulit, siya nang gumawa ng hakbang. Hinawakan niya yung kamay ko. Mainit at totoo. Sabi niya, Jake, pwede bang maging tayo? Hindi ko na pinahirapan pa. Sabi ko, oo Rafael, tayo na. At doon sa mismong silid na naging kanlungan ng lahat ng aming lihim, tuloy na itong naging saksi sa aming pag-amin. Wala nang biro, wala nang interruption. Kami na. At sa wakas, ang silid na naging tagpuan ng mga lihim ay nagbukas upang maglabas ng katotohanan. Sapagkat ang bawat lihim na itinatago ng puso ay hindi nananatili magpakailanman. Darating ang mga sandali na ito'y isisigaw sa liwanag at sa sandaling yun, ang dalawang kaluluwa ay nagiging isa. Ang pag-ibig, kapag itinanim sa tamang panahon at tamang tao, ay tumutubo at nangmumunga kahit saan dalahin ng buhay. At mga silid na minsang naging taguan ng lihim, kalaunan ay nagiging alaala ng simula ng lahat. Makalipas ang 5 taon, heto na kami. Si Rafael, tapos na sa pagiging varsity heartthrob. Ngayon isang professional na coach. Ako naman nagtuturo na sa universidad. Pero kahit saan kami magpunta, hindi nawawala ang secret room sa mga kwento namin. Nakatira kami ngayon sa isang maliit na apartment. Simple lang pero masaya. Laging may 2 tasa ng kape tuwing umaga. Laging may halakhak sa pagitan ng mga gawain. At laging may isang taong siguradong nariyan lagi sa tabi mo. Minsan habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, nahagilap ko yung unang notebook na pinag-awayan namin dati. Nakasulat pa yung mga notes. At doon ko naalala ang lahat ng kilig, lahat ng kaba, at lahat ng hindi sinasadyang sandali na naglapit sa amin. Uy, Jake! Tawag ni Rafael mula sa kusina. Ano tinitingnan mo? Ngumiti ako. Hawak-hawak yung notebook. Yung mga notes ko dati, naalala mo? Halos agawin mo to kay Marco noon. Tumawa siya. Sabay lapit at yakap mula sa likod. Sabi niya, "Siyempre, simula pa lang akin ka, no?" Napailing ako. Pero hindi maitatago ang ngiti. Ikaw talaga hanggang ngayon, corny. Pika ako naman. Pero totoo. Bulong niya sabay halik sa pisngi ko. At doon ko lang lalo na-realize na hindi lang pala secret room ang meron kami. Kasi kahit saan kami mapunta basta magkasama, dala namin ang silid na yon sa aming mga puso. Ang silid na naging simula ng lahat. At sa pagtatapos ng bawat kabanata, may mga alaala na nananatili. Hindi bilang mga lihim, kundi bilang patunay ng isang pag-ibig na tumitibay sa oras ng pagsubok. Sapagkat ang tunay na secret room
ay hindi ang apat na pader, kundi ang dalawang pusong nagpasya na manatili sa isa't isa. Sana ay nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.